New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. Live na live po kami sa social media. Ayan, search nyo lamang po Facebook Live, DZRH News, DZRH News Television. Ganun din po sa YouTube, DZRH TV 4K live stream. Magandang gabi sa mga kababayan natin nanonood worldwide. Maraming salamat po. And live din po kami, mapapanood din po kami sa mga cable channels. Andyan po ang Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, and Madera Cable TV. Bukod syempre sa napapakinggan kami sa Talapihitang 666. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin ngayon, may kinalaman po syempre sa mga manggagawang Pilipino. Ayan, ang mga nagtatrabaho at ibinibigay ang kanilang lakas sa kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan. Ngunit subalit datapot nakakalungkot, sila ay nakakaranas ng constructive dismissal. Mamaya po yan, no? Ngayon po, yung mga Gen Z or yung sumunod sa mga millennial, tama Gen Z, no? Ang mga Gen Z natin ngayon, in fairness, medyo iba na ang kanilang pag-iisip, lawak ng pangunawa pagdating sa mga trabaho na kanilang pinapasukan. Dahil sabi nga nila, woke na sila. Ito sa mga HR personnel na nasashock pa hanggang ngayon dahil nagugulat, no, sa bilis ng turnover, sa bilis ng resignation ng mga Gen Z kapag nasa trabaho. Kasi may mga iba po na Gen Z ngayon na kapag pumasok sa trabaho, pag hindi nila nagustuhan, no, ang ka-workmate nila, ang supervisor nila, ang mga boss nila, resign. Ganun yan. Hanap ng ibang work. Kasi kaming mga millennials, tsaka yung siguro yung mga most older pa sa amin, mga centennial. Ano ba sila? Gen X? Ay, mga Gen X, dyan. Tayo kasi, di ba, kapag nag-work tayo,
ano tayo, may loyalty award. Yung tipong dito na tayo nag-start. So hanggang dulo na ito. Kahit na paalisin tayo, hindi, papasok tayo, ulanan tayo ng notice to explain. Mag-explain tayo pero hihingi ng patawad, papasok pa din. So, iba na po ang panahon ngayon, no? So, sa mga HR personnel na nasa-shock up until now, so, wag na kayong ma-shock kasi even me, myself, and I. So, kami po, no, ako po nasa admin ng RH, no? So, tinitignan natin, no, yung mga nag-a-apply for the company, di ba? So, meron akong minessage na, are you available for an interview on Friday, kunyari? So, nag-reply naman, available daw siya, Friday. Sabi ko, 2 p.m. Mga bandang 1:00, nagulat ako, may nag-text sa akin. Nag-text yung bye boss. Nag-text yung nag-apply, no? At sabi niya, can I have the Zoom link, please? Taray! Dati kasi di ba tayo face to face Once may sinabi na, sige, interviewin kita na ganitong araw at oras, automatic sa isip natin na face to face to. Ang mga Gen Z ngayon, kung kaya ng Zoom tayo. Syempre, patola si attorney. So syempre, naku-curious ako, ganito na pala ngayon ang mga applicant, no? If they can have the Zoom link, so pwedeng ang interview ay Zoom. So sige, binigay ko ngayon yung Zoom link. So nag-aantay na ako, mga alauna pa lang, mga hanggang 1:30, ready na yung Zoom link natin. Eto na. Nung mga mag-aalas 2, nag-message ulit. Sabi niya, I'm running a bit late. Can we have the interview at 3 p.m.? Sabi ko, hala, ako na pala mag-a-adjust ngayon. Pero dahil syempre curious nga ako kasi gusto ko rin ma-interview. O sige, 3 p.m. So antay pa tayo, gawa tayo ng bagong Zoom link kasi nga naman, hindi tayo pro ba yun? Walang premium, charot. So, bigay tayo na another Zoom link. So after that, so ko naman siya, okay naman, the way she talks, magaling yung kanyang sagot sa interview. Eto na, nagulat ako. Syempre yung tanong ko, like, how much are you expecting for a compensation or salary? Ayun, naloka ako ng bongga. Parang bagong grad pa lang siya, pero ang laki na ng hinihingi niya or nire-require niya. Wala namang masama, no, na sabi ng yung ina-expect mo na salary, Pero kapag sobrang taas, parang hindi na kaya ng kumpanya, parang na yun supervisory or managerial level yung hinihingi niya amount. So parang negative na. No, mga ganun. Pero basta ang sinasabi ko lang sa mga HR, hiring and resignation, termination, na yan, no? Nagugulat pa sila. Basta iba na ang mga ngayon, ang mga Gen Z, no? Ganun na sila. At sabi ng ating batas, no, ang ating security of tenure nandyan palagi yan. Provided yan ng ating of course, labor laws, ng ating constitution, na sinasabi na tayo po ay may karapatan, no? Meron tayong seguridad sa ating trabaho, no? Meaning to say, hindi ka pwedeng ma-remove, no, ng basta-basta, tanggalin sa kumpanya ng basta-basta dahil lang sa kanilang napagtripan ka, o kaya naman dahil hindi ka gusto, o kaya naman na bad trip lang si boss sa'yo. Fired ka na, you're fired. Di ba sa mga pelikula, no? You're fired. Bad trip lang yung boss mo, you're fired. Ganon. Pwede ba sa atin yun? No, hindi po pwede. Na basta-basta maaalis ang ating empleyado. Dapat dumaan po yan sa tinatawag natin na due process. Tamang proseso. Tama at sapat na proseso. So, imposibleng mafa-fire ka ng basta-basta. Pero, ang mga empleyado po, meron silang mga instances na pwede silang mag-resign effective immediately. Meron yung grounds, no? Ang general rule natin, pag kayo magre-resign, no, mga Gen Z talaga yung kausap ko. Kailangan mag-render kayo at least 30 days para naman ma-ready yung company,
na in case na may papalit, merong transition, kahit papaano matuturuan mo pa ng trabaho mo, no? At hindi lang yun, no? Magiging maayos pa rin yung pag-exit mo sa company. In fact, no? Does not necessarily na tapusin mo yung 30 days. Pag sinabi ng company na okay na ang 15 days, you can go ahead and say bye-bye, farewell, bon voyage, ganon. Okay na. So, laging yun for the benefit of the company. So, yung 30 days, pwedeng ma-shorten into 15 days o kaya kung kailan ready na yung company na i-let go ka kasi okay na yung papalit sa'yo or may nakalaan na dun sa posisyon na aalisan mo. So, ganun po yun. So, again po, sabi ng ating batas, matatanggal lang po ang empleyado dun sa mga grounds na nasa labor law, especially yung just causes of termination. Ito yung mga sinasabi natin na parang general lang siya na nasa labor law, pero sa mga company policy nakadetalyado kung ano yung mga yan. No, katulad na lamang ng sabi ng ating labor law, matatanggal ka kung ikaw ay nakagawa ng serious misconduct or willful disobedience, no? Doon sa pag-uutos sa'yo, lawful order, no? From the company. Ibig sabihin, no? Ito yung tinatawag natin na sa mga company policy, mga insubordination, di ka sumusunod doon sa pinag-uutos ng kumpanya, may sarili kang diskarte, tapos mali-mali naman. So, hindi ka sumusunod at talagang pasaway ka, no? So, pasok yan dito sa insubordination. Yung mga nakikita nyo sa may company policy. Next is yung tinatawag natin na gross and habitual neglect of duties. Ito yung lagi kang awol ng awol, absent without leave, o kaya naman ikaw ay lagi na lang late, very tardy, no? Dami mong memo from HR, tardiness, no? Tapos, syempre, hindi mo na compensate yung 8 hours dahil lagi kang late, no? And meron pa, no, yung fraud or willful breach of trust, no? Meron sa yung ibinigay na trabaho na pinagkatiwalaan ka, pero hindi ikaw ay may ginawang kalokohan. For example, sa mga kumpanya, may mga binibigay na mga petty cash sa'yo o kaya naman yung mga budget, ikaw naghahawak, treasurer ka ng kumpanya, and yet, biglang nung hahanapin na, no, ng kumpanya, yung mga pera ng kumpanya, wala, nagastos mo pala sa personal mo, no? So, yun. Pasok ka yan. So, pwede ka matanggal sa trabaho. In fact, kung nagnakaw ka nga, baka makasuhan ka pa. Qualified theft. No? Kasi merong trust na ibinigay sa iyo ang kumpanya, and yet, nagnakaw ka, nakakomit ka ng offense sa company, at the same time, nakakomit ka ng isang paglabag sa batas, nasakop po ng revised penal code, no? So, criminal in nature. Pwede ka pang masampahan ng kaso. Ando na rin yung commission of a crime or offense, no? Hindi lang sa employer mo, pati dun sa kanyang mga representative o kaya sa kanyang immediate family members, di ba? No? Kapag halimbawa, meron kang ginawang kalokohan. Example ng crime, bukod sa theft, no? Sexual harassment, no? Meron kang sinexually harass mo yung pamilya, no, ng employer. Tsugi ka rin sa trabaho, no? Talagang matatanggal ka. And meron dong catch up provision sa labor law, yung sinasabi natin na other analogous causes. Ibig sabihin, any reason na maaaring hawig sa mga nabanggit, no, o pumapasok doon sa mga nabanggit na mga just causes of termination sa labor law. So pag ganyan, matatanggal ka talaga. Pero again, hindi basta-basta yan na, ito, ginawa mo to, out ka na, fire ka na, no? So mamaya pag-usapan natin yung tinatawag natin na due process, no?
Ano ba ang proseso? Baka naman puro allegation lang yan, mga bintang sa'yo. Meron palang dahilan kung bakit nagawa mo iyon. Hindi mo pala sinexually harass. Ano pala, no? Tinulungan mo lang pala para hindi siya masagasaan, no? Hinila mo, feeling niya na na-offend siya dahil mali pala yung nahawakan mo, no? Dito sa may bandang balikat o kaya sa may bandang kilikili, ganon. So may mga ganong maaaring senaryo. So kailangan yung due process, dadaan ka doon. Kailangan mapakinggan ka. Ayan. Mabigyan ka ng pagkakataon na ipaliwanag ang iyong sarili. Gandang gabi po kay Melvin Letrodo. Happy listening. Binibining JC, sabi niya. Thank you so much sa pagbasa po. And si Teresita Atienza. And syempre, sabi niya, pwede po bang mag-resign pero agad-agad ding hindi napapasok dahil gagamitin na naipon niyang leave. May mga iba na gumagawa nito no? Meron pa siyang, kunyari, 5 days incentive leaves, no? Kasi ang sinasabi natin kasi 30 days So, mag-render pa rin siya ng 25 days. Kung halimbawa 15 days naman ang kanyang naipon na leave, kasi may mga ibang generous na company na 15 days, tawag dito, yun yung kanilang leave na allowed sa kanila. So, 30 days minus 15, hindi pa rin yung pumasok. Hindi talaga effective immediately. Okay? So, yung iba, pinapayagan. Okay naman to. Pagbati rin po, magandang gabi po. Ayan. Sa mga nakatutok sa atin ngayon, Raul Destacamento, Robert Cansenaje. Tama po ba ito? Nandito po ako sa Bacolod, nakikinig sa inyo. Thank you so much, Roberto. Sep Apostol, good evening. Ivy Gutierrez ng Pangasinan, nanonood din sa atin. Abner Alcantara. Jerry Sumagaysay from Iloilo City. Syempre si Tita Connie Vista, Nanay Connie Vista ng Viracatanduanes, Valentino Ponsha. Good evening daw po sa lahat ng mga kasamahan niyang mga OFWs. Syempre, bautin ko rin si Papa Will and si Mama Jovita, si Tita Erlinda Agloco dyan sa may Ilocos Norte, Tita Emma, and good evening po, attorney. Sabi niya, ako po ito, si Jesus Walberto Maquiabas. Babalik po tayo. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, 6:57. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Ka. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Flash Report! Flash Report! Pasahero po sa may Iloilo International Airport na armado ng kutsilyo, nabaril ng pulis. Andyan ang ating kasamahan si Jocelyn Maque mula po sa Action Radio Iloilo. Jocelyn? Magandang gabi, pansamantalang itinigil ang flight operations sa Iloilo International Airport kaninang hapon nang mabaril ng pulis ang isang pasahero na armado ng kutsilyo sa loob ng paliparan
Sa inisyal na impormasyon, kinilala ang pasahero kay Roland Lanyohan ng Sagay, Camiguin. Base rin sa impormasyon sinita ng pulis, yung na nakadeploy sa paliparan ng pasahero na makita niya na may kutsilyo siya sa kanyang bag. Ayon sa isang pasahero na nakakita sa nangyari, pinakiusapan pa ng pulis ang suspect na ibigay ang kanyang bag at ang kutsilyo pero nagpumilit ito hanggang nakapasok siya sa boarding area. Dahil dito napilitan ng pulis na barilin ang suspect dahil tinutukan siya ng kutsilyo. So natamaan yung suspect sa kaliwang kilikili. At ipinahayag naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Iloilo na nakikipagtulungan ito sa mga otoridad hinggil sa ginagawang investigasyon ng pulisya. So mula dito sa Iloilo, mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jocelyn, yes. Tanong lang natin kung hindi naman namatay yung suspect kasi natamaan sa kilikili. Anong follow-up natin doon? Nakikipag-ugnayan. Hanggang ngayon hindi pa malaman ng pulisya kung ano talaga yung motibo ng suspect o kung may kasama ba siya. Kasi kita na siya doon sa nakita na talaga yung kutsilyo sa bag na nadala niya. So pinakiusapan talaga siya na nakadeploy na pulis kanina na isurrender na lang yung kutsilyo niya o di kaya yung bag niya. Kaso nagpumilit siya, hindi alam or nagmamadali lang siya dahil gusto niya talaga na makapasok talaga sa boarding area. So ganun, nagpumilit siya, tinutukan niya yung pulis hanggang sa nagpumilit kasi nga maraming tao na baril na siya ng pulis, na neutralize siya. Balikan mo kami, Jocelyn, kapag meron kang update sa nangyaring insidente. Maraming salamat, Jocelyn Maque mula sa Action Radio Iloilo. Ayan po yung ating flash report, no? Isang pasahero na may dalang kutsilyo. Nabaril po ng pulis, no? Diyan sa may Iloilo International Airport. Mamaya baka meron bang update si Jocelyn. Ayan, tanggapin natin yan later on. Si Noche Cacas naman po ang magre-report ngayon, si RH27 OFW na may alert list order ng Bureau of Immigration. Arestado po sa NAIA Terminal 1. Dito po yan sa Pasay City. Ang buong detalye, ibalita mo yan, RH27 Noche Cacas. Good evening, inaresto sa joint operation ng PNP Aviation Security Group ang isang overseas Filipino workers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa lungsod ng Pasay. Sinalubong ng pusat ang pagdating ng 54 anyos na lalaki na galing sa Muscat, Oman. Sa report ng PNP Aviation Security Group o AFSI Group, lumitaw sa system ng Bureau of Immigration na may standing warrant of arrest batay sa lumabas na alert list order ng BI. Nabatid rin na may anti-bawsi case ang akusado noong 2014 sa Regional Trial Court sa Bulacan na may piyansa sa halagang 24,000 pesos. Nasa kustodiya na ng CIDG RFU NCR ang akusado para sa further legal proceedings. Samantala, Atty. Cam, kaugnay nga doon sa report ni Jocelyn Maque, Action Radio reporter, balik na sa normal ang operasyon ng Iloilo International Airport. Kasunod naman ito ng isang insidente nga na may kaugnayan sa seguridad. Ang pasaherong sangkot ay kasalukuyang sumasailalim sa medical treatment. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines ay closely coordinating naman sa mga kinauukulang otoridad at hinihintay ang opisyal na report ng insidente. Ang mga karagdagang update ay hahatid ng CAAP kapag may impormasyon na makukuha. RH27, nagtikakas na DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. May mga kinalaman sa paliparan ng ating mga report ngayong gabi. Muli maraming salamat, Jocelyn Maque mula sa Action Radio Iloilo at ganoon din kay RH27 Noche Cacas dyan naman sa may Pasay. Ayan. Sa may NAIA International Airport. Ninoy Aquino International Airport. Balikan natin yung ating topic ngayong gabi. May kinalaman pa rin po sa constructive dismissal. So, ito na po, no, pinag-uusapan po natin.
yung ano ba ang due process. Kung halimbawa ikaw ay tatanggalin sa kumpanya dahil dun sa mga nabanggit natin kanina, no, yung mga grounds for just causes of termination, kailangan ba agad-agad tanggalin ka? O pag sinight ba yung ground na yon, automatic alis ka na sa kumpanya? So hindi po, no? Kasi meron po tayong tinatawag na due process, no? So unang-una, sa pag-establish po, makinig ang mga HR, yan, ng dismissal, based po, no, sa mga nabanggit kanina, just causes. Unang-una, dapat alam niyo po ang tinatawag natin na twin notice rule. Two notice rule, sige, yan. Ibig sabihin, meron kayong dalawang notice na ipapadala doon sa empleyado. Okay. Para sa naman tong notice na to? Para mabigyan siya ng kaalaman tungkol sa offense na allegedly di umano ay kanyang nagawa against doon sa company, no? So, unang-una, syempre, doon sa first notice, ito yung tinatawag natin na NTE. Ano ba yan? Ano ba yung NTE na yan? Notice to explain. Ayan. So, ilalagay doon kung ano yung charge doon sa empleyado. Tapos i-inform yung empleyado ng mga specific acts or omissions, kung bakit maaari siyang hindi bigyan ng disciplinary action kung sakaling hindi mapatunayan ang nasabing charge, no? So, ilalagay doon na kailangan bibigyan siya ng at least 5 days na explanation o kaya 5 days from receipt of notice na magbigay na explanation tungkol dun sa charge, no, na nakalagay dun sa notice to explain or dun sa NTE. Tapos sasabihin din doon, kapag hindi ka nagbigay ng iyong explanation, hindi ka nagbigay ng reply, maaari itong makonstrue as parang waiver ng iyong karapatan na ipaliwanag ang iyong side, no? So, pag may mga NTE, dapat nagre-reply tayo kung totoo ba o ano ba ang nangyari sa nasabing insidente. If you have the evidences, meron ka ebidensya, isama mo din doon, okay? Siyempre, ito na yung tinatawag natin. After na ikaw ay mag-reply, ikaw ay magbigay ng mga sufficient evidences, o kaya yung dahilan kung bakit nangyari ang naturang insidente, o kaya naman, no, i-deny mo ang naturang insidente, yung charge sa'yo, magkakaroon tayo ng tinatawag na hearing. Ito yung oportunidad na mapakinggan ang side na empleyado. So, employees, opportunity to be heard. Yan. Ito yung sinasabi natin na kailangan mapakinggan natin yung mga empleyado natin. At this moment, ang ating mga empleyado, pwede silang magdala ng abogado during the hearing. During the course of the hearing. Kasi, syempre, di ba, pag hearing tayo, parang kinakabahan tayo. Tapos, ang haharap sa atin, HR, lawyer ng company, tapos kung sino-sino pang mga maaaring involved. Syempre, ikaw yung offended party, respondent on the case. Syempre, parang, mag-isa ka lang, tapos ang dami nilang magtatanong sa'yo. Mamaya, mabulol-bulol ka o kaya may masabi ka na dapat hindi naman, no? So, pwede kang magsama ng abogado, no? Na maaaring tumulong sa'yo during the hearing. Para maprotektahan din ang iyong karapatan, no? Tsaka yung para hindi ka kabahan. Hindi mo may kakampi ka, andyan yung abogado ko. So, hindi ako papabayaan ito, okay? And then, after the hearing, magkakaroon na po ng tinatawag natin na second notice. Ito na yung notice of decision. So, sa notice of decision, it's either sasabihin nila, no, ikaw ay suspended, o kaya bibigyan ka ng stern warning, o kaya that repetition of the same will be dealt accordingly, o kaya yung pinaka-last is yung termination.
So doon na ipapakita based sa inyong ebidensya, based sa mga testimony during the hearing, kasi kung meron kang mga witnesses, no, pwede mong i-produce doon, no, isama mo doon. Doon titignan ng kumpanya kung ikaw ba ay karapat-dapat na bigyan ng parusa, katulad ng pagsuspindi sa'yo. Pagsuspindido ka, di ba? Without pay yun, alang bayad. O kaya naman, bigyan ka lang ng warning, o pag inulit mo pa to, maaaring masuspend ka o kaya ma-terminate ka na next time. Or baka naman ikaw ay tanggalin na, no, doon sa kumpanya. So yan po ang due process. So hindi ka basta-basta automatically pwedeng tanggalin. Kahit may basehan, merong ground for dismissal nung kumpanya. So yan po yung ating dapat na tinitignan sa mga HR. Kapag hindi nyo po nasunod itong due process, ang nangyayari po, kahit meron kayong valid, just cause, pero hindi sinunod ang due process, ang nangyayari po, nadi-dismiss, no? Nagkakaroon ng illegal dismissal ang kaso. So nagiging hindi makatarungan ang pagtanggal ng empleyado doon sa inyong kumpanya. So lagi po itong tinitignan, tsaka dapat sinusunod. Itong tinatawag nating due process. Babalik po tayo mamaya, no? Talakayin na natin about constructive dismissal. Sa pagbabalik po ni Attorney Cam sa DZRH Usapang Legal, pahabol na greetings po tayo bago tayo mag commercial break. Eto muna, syempre shout out sa MX3. Ayan, tayo po ay naimbitahan kanina at kay Miss Mirna and Miss Gina. Ayan, shout out po, salamat sa tangkilik sa MBC Media Group. Magandang gabi po, Abner Alcantara. Si Rogelio Clara Jr. dyan po sa may Marilao, Bulacan. Watching and learning po. And Jericho Ferrer, ayan, magandang gabi po. Babalik po tayo, ilang po muna mga paalala. Kasama pa rin po Attorney Cam, oras po natin, alas 7:17 ng gabi. This time check. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang gabi po. Ayan, patuloy pa rin po tayo sa ating DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Shoutout muna tayo. Good evening po, Miss Evitz Escueta. Ayan, Miss Lloyda Sacramento na nanonood po sa may Santa Rosa, Laguna. Maya Bell, Miss Grace Recta na imbag nga rabii. Kada kayo amin. Freddy Ferrer, ayan, Ivy, Josephine Garimbao, Renato Ebasco na nanonood po from all the way, ayan sa Saudi Arabia. Cruz Lina and Gael Enriquez. Magandang gabi po. Again, yung constructive dismissal, paano mo ba malalaman na ikaw ay dinidismiss na ba, no? Kapag meron ng mga ganitong senaryo. Halimbawa po, no, ikaw na empleyado ay may posisyon sa kumpanya. Kunyari, ikaw ay supervisor o kaya nasa managerial position. And then suddenly, tinanggal ka sa posisyon na yon at binaba ka bilang isang rank and file, no? Constructive dismissal. Okay, ibig sabihin, tinatanggal ka na may balak at tanggalin talaga dito sa kumpanya na to, no? Kasi sa ating labor law, once na nabigay mo yung benefits niya, yung kanyang posisyon, no, hindi yan pwedeng ibaba ng basta-basta. Okay? Kapag halimbawa rin po, tinransfer ka sa ibang branch, no? Halimbawa, ang dami nilang branch, pero imbis na dito ka lang sa Manila area, tinapong ka sa malayong liblib na lugar ng, Sultan Kudarat, gano'n. So, wala akong maisip, sorry, pasensya na po. O kaya naman sa Iloilo, Davao, ganyan. Ang layo ng pinagtapunan sa'yo. O kaya basta sa remote area ka pinapunta, different job assignment para tanggalin talaga, no? Para matanggal ka sa kumpanya. So, it's a sign. Actually, it's a constructive dismissal already, no? And then, kapag halimbawa ay hinaharas ka, no? Tinatakot ka, o kaya, no, may mga finload ka na sa kumpanya, tinanggalan ka na ng desk, wala na yung computer mo, no, wala ka nang gagawin. All you have to do is submit a resignation. So yung pag-submit mo ng resignation, which is involuntary on your part, ibig sabihin hindi ito bukal sa kalooban, labag ito sa iyong kalooban, pero nag-submit ka ng resignation, pwede pa rin yan as constructive dismissal. No? Tandaan po ninyo, ang resignation dapat yan voluntary. Kusang loob, hindi pinilit, hindi tinakot, hindi binigyan ng mga impluensya ng kung ano-ano. Kasi kapag ganyan po, maaaring ito po ay maging constructive dismissal, at kapag sila po ay nag-file ng complaint sa Department of Labor and Employment, tsak po masasapol ang inyong kumpanya. So, yan po, no? At ang burden of proof, tandaan po ninyo, ang bigat ng pagpapatunay na hindi nyo siya tinanggal sa kumpanya, na walang constructive dismissal or walang illegal dismissal, ay nasa employer. Nasa inyo ang bigat ng pagpapatunay, no? Na tinanggal nyo siya at walang constructive dismissal na nangyari. Otherwise, no? Syempre, may makukuhang mga benefits yan na tinanggal ninyo, no? Dapat na para sa mga empleyado. Para sa kanya. Okay? Maraming salamat po. Thank you, Melvin. Okay lang po. Salamat po sa inyong pambobola. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Again, every Mondays, Wednesdays, and Fridays po tayo magkakasama. Attorney Cam po, hanapin niyo po ako sa TikTok. I have TikTok account, ATTYCAM. Yan, search lang po. Pag may time po, tayo sumasagot dyan sa ating mga followers. And every Tuesday and Thursday naman po makakasama si Attorney Rina Seco. Muli po maraming salamat sa mga tumutok. Nakasama po ninyo. Congratulations pala DZRH number 1. Number 1 ulit tayo. Yehey! Kami po nagpapasalamat sa mga tumatangkilik sa atin at laging nanonood, nakikinig at sumusubaybay sa ating mga programa. Thank you so much po.
Kundi dahil sa inyo, hindi po kami magna-number 1. Maraming salamat muli po. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:29 na po ng gabi. Ang oras na yan